Very good morning po sa ating lahat. And this time, nandito po ang inyong Vegeman sa Occidental Mindoro, sa bayan po ng San Jose. At makikita nyo po sa inyong screen ang isang tanim na maaaring pamilyar kayo, ginagamit niyo sa inyong panluto. Pero malamang karamihan po sa atin na hindi pa po nakakita kung ano ba itsura nitong mga dahon na ito. So, kung ang hula nyo po ay sibuyas, tama po kayo, no? Ito po yung tanim na sibuyas. Susunod po na katanungan, lalo na po sa mga farmer o gustong maging farmer, paano ba ang tamang pagtatanim ng sibuyas? So maswerte po tayo ngayong umaga at pinaulakan po tayo ng ating kaibigan, isang eksperto sa larangan ng pagsisibuyas. Kilalanin po natin siya. Hello, sir. Sir Mike, the Vegeman, good morning. At Morning po. syempre, sa ating mga nanunood, no, sa mga farmers natin na sa iba't ibang dako ng lugar na nanunood, no, hindi lang dito sa Pilipinas, no, sa Visayas and then Mindanao. So, tayo po ngayon ay nandito sa Occidental Mindoro, isang growing areas ng sibuyas dito sa Pilipinas. Siya nga pala, ako po si Noe Parocha, isang field marketing supervisor na naka-assign sa Mindoro, Visayas at saka sa Mindanao. Yun. Ano pong nickname nyo, sir? Weng po ang aking palayan. Weng? Yes, sir. So tawagin po namin ka ngayong Weng or Noe? Pwedeng Noe, sir. Pwedeng Weng po ang ating Sir Beji. Sige, sa umaga pong ito sa Sir Weng. Yes, sir. Sir Weng ang itatawag po natin sa inyo, Yes, no? sir. And sabi ninyo, ang area ninyo ay Mindoro. Mindoro, Visayas, Visayas. Mindanao, sir. Napakaluwang naman po, sir, Yes, sir. ng inyong nirorotahan. Yes, sir. Ah, So, sa ngayon po, para po sa kalaman ng lahat, no? Opo. Sa ating mga nanonood na baka napansin nila na tanging Nueva Ecija lang po at saka Pangasinan ang mga growing areas. So sa ngayon po ang Mindoro po is pang-apat na po tayo sa may largest area na nagpo-produce po ng sibuyas. And then ang growing areas po na isang tinitingnan natin diyan ang Visayas po at saka Mindanao, no? Na kung hindi ako magkamali ang ating hectares ngayon na naitala is nasa 200 hectares na po, no, sa parte po ng bayan ng Miagao at saka Oton sa 200. Iloilo. Yan. Medyo maliit pa rin po, sir, ano? Apo. Wala pa pong libo, eh. Wala pa po. No? Pero yan po yung tinitingnan natin, Sir Mike, na potential na expansion na pwedeng magpalago ng sibuyas sa ating merkado. Okay. Yan. So dito po sa Mindoro, ano pong mga bayan ulit yung sinasabi ninyo na may mga potential po na nagtatanim po ng sibuyas? Yun. So, ang mga bayan po na potential na nagtatanim po ng sibuyas dito po sa Occidental Mindoro, ang isa po sa may pinakamalaking bahagi dito, ang bayan po ng San Jose. Ito po yun, dito po tayo Dito ngayon. po tayo sa San Opo. Jose, no? Na halos nasa 1,900 hectares po ang nagtatanim dyan, no? Marami. So, meron din po sa bayan po ng Magsaysay na Magsaysay. nasa less than 1,000 hectares. Opo. Sinundan po ng Paluan, bayan po ng Paluan. Nandyan po ang Rizal, Kalintaan at saka bayan po ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro. So marami rin po pala Marami po. talaga. Growing po ba itong negosyo na ito? Growing po ang negosyo natin dito po sa Mindoro, no? Tinatawag natin Territory 3 sa Mindoro and then Opo. Visayas. Yan. Okay. Ilang taon na po ba kayo nag-engage sa pagsisibuyas sa negosyo na ito? Ako po ay nasa 5 taon na 5 taon personal na. na nagtatanim na po ng sibuyas. No? Okay. So hindi pa kasama doon yung mga pangunahin namin tinatanim ng mga magulang ko dati. Yan po yung mga isa po sa crops na tinatanim namin ng mga magulang namin dati pa po. So pumunta na po tayo dun sa ating main topic for today, kung paano po ang tamang pagtatanim ng sibuyas. Hello Sir Beji, magandang umaga sa ating lahat. Umaga po. At syempre sa ating pong mga nanonood sa araw na to, especially sa mga gustong magtanim ng sibuyas at lalong madagdagan yung kaalaman po ninyo. So Opo. isang magandang katanungan po, paano ba ang tamang pagtatanim ng sibuyas? Paano nga Yan. po ba, sir? Siyempre, bilang tayo po na personal na nagtatanim na po ng sibuyas at base po sa mga kasama natin, mga partner na po natin, Sir Veji, na talagang matagal nang nagtatanim ng sibuyas, ang kanila pong unang-unang isinaalang-alang para po sa magandang o paano magtanim ng sibuyas, unang-una po ang pagpili ng lupa. Lupa. Yes, lupa.
So, yung lupa po na pwede nating, kumbaga suitable na pwedeng pagtamnan ng sibuyas, ito yung sandy loam na area. Sandy loam. Sandy loam. Okay. So, yung sandy loam po na yan, kumbaga, dyan po, yung type ng soil na yan, yan po favorable ang ating pong sibuyas. Pangalawa po dyan na... Sir, ito po bang tinataniman dito? Sandy loam po ba ito? Yes, sandy loam po ito. Pakita po ba natin ipakita? Ano ibig sabihin ng itsura ng yung sandy loam po, kung papansinin po natin, no? Nandito nga po po tayo natin. sa bulbing stage na po ng sibuyas. Ayan. Kung papansinan natin, buhaghag po siya. Buhaghag. Buhaghag po siya. Pakita po natin. So, yan. Sandy loam po yan, ito. sir. Ito po ang sandy loam. Kumbaga papansinin niyo po, nag-sample po tayo dito sa mismong nagbabalbing stage Opo. ng sibuyas na sa 64 days na po ito. So kung makikita niyo po yung bulb niya o yung hugis ng ano Pwede na po bang harvestan yan, sir? ano pa sir, isang buwan pa po yan. Ito pa. po yung stage ng bulbing stage ng sibuyas. Kumbaga ito yung mga kailangang bantayan, especially sa pagpapatubig, yan, no? So, ito po isang buwan pa po bago harvestin siya. Okay. Yan. So, nabanggit nyo yung proper selection ng lupang tataniman. That's number 1. Yes, sir. No? Ano pa po, sir? So, pangalawa, importante po dyan yung tubig, Sir Mike. No? Tubig. So, kung wala po, maganda po ang lupa ninyo, kulang po ang tubig, useless po. So, hindi po siya magmamaterialize, hindi po aanay sa madaling salita. So, pangatlo po, Sir Mike, na pwede nating isalang-alang kung paano magtanim ng sibuyas, syempre dapat may capital. Kapital, pera. Kasi kung meron kang hapong supply, meron kang tubig, no, meron kang lupa, kung wala kang capital, kulang po 'yon, no. So nagre-range po tayo, Sir Mike, no, ng nasa 150,000 per hectare. Laking pera po pala 'yan, sir. So malaki po siya, no. Malaki kung isipin natin yung capital. Marami po nagtatanong, no, ilan daw po ang gastos ng sa isang hektarya ng sibuyas. pagtanim ng sibuyas, kumbaga nasa 150,000, Sir VG, no. Okay po. So pang-apat po diyan, isa po sa may pinakamahalaga po ito, yung pagpili, Sir Mike, ng buto na itatanim. Buto? Yes po. Okay. Sa seed selection po, kumbaga nandyan po yung buhay. Kumbaga nandyan yung sa pagpili mo ng binhi na buto na itatanim, nandyan yung yung aanihin mo kung gaano karami, kung gaano kalaki. May potential po tayo diyan. And yes, which is yung ating pong variety ng East West po, talaga pong proven na po yan na patuloy na tinatangkilik ng ating pong mga magsasaka, no? Yung Red Pinoy at saka Super Pinoy po. Ano pong variety ulit, sir? Ang Red Pinoy po at saka Super Pinoy po. Red Pinoy Po, no? At saka Super Pinoy. Yan po yung mga patuloy na tinatangkilik hanggang ngayon, no? Hindi lang po sa Luzon, maging somewhere po ng Visayas, yan po yung pinipili po nila. Sir, ano pong mga karakteristik nitong mga buto ninyo na ito? Ano po ba? Bakit po ba dalawa pa? Ba't may Red Pinoy, may Super Pinoy? So, yung ating pong Red Pinoy, para po sa kalaman ng lahat, no? So, kumbaga, yung karakteristik niya is yung pagdating sa storability, excellent po yung Red Pinoy, no? So, kaya po tayo nagkaroon, actually, Sir Veggie, may mga cold storage po tayo, no? Kumbaga may mga naka-installed na po tayo, may mga naka-establish na tayo mga cold storage sa iba't ibang lugar, no? Especially dito sa Mindoro. Meron po ba? Meron po, ang WBI, meron po tayo diyan, no? Cold storage. So storage. So bakit kung tatanungin natin bakit kailangan pang i-store, no? Oo nga po. Kung iisipin natin, no, may mga pagkakataon po na yung presyo ng sibuyas ngayon bumababa, no? So may pagkakataon po si farmers na makapag-store, no, na yung ating pong variety ng Red Pinoy at saka Super Pinoy, Sir Veggie, talagang suitable, excellent pagdating sa storability. Tumatagal po siya ng 7 hanggang 9 na buwan doon po sa storage, no? So kung mag-harvest ka ngayong February, storage mo bilang ka ng 7 buwan. So anong buwan na yun? September ba yun? Yes, sir. September. So mga ganun, pwede na. So hopefully mataas ng presyo ng sibuyas nun. Yun po, isa po sa pinopromote din, Sir Veggie, ng ating gobyerno. Yung storage, ano? Para hindi rin nawalan supply. Yes, sir, Sir Veggie. So bilang patuloy na nagsasaka, patuloy po na nagtatanim ng sibuyas at patuloy na nagpapalawak ng pagtatanim ng sibuyas sa Pilipinas, especially dito po sa Luzon, patuloy natin, Sir Mike, na binabahagi yung tamang pag-aalaga, no?
tamang pagpili ng mga binhi, no? Binhi, opo. Sa lupa. Then siyempre nabanggit natin kanina Sir Mike na yung tubig, no, is kailangan yan. At siyempre sa isa po sa bagay na dapat isaalang-alang natin, meron na po tayong lupa, Opo. tubig, Tubig. no? Capital, Capital. binhi, yung tao po na magtatrabaho, no? Ah, laborer po. Laborer po yan, Sir Beji. Oo. Kailangan, marami po nagtatanong sa atin, ilang tao ba yung dapat mag-alaga Yes. sa isang hektarya, no? Tama so, po. sa amin po dito sa Luzon, no? Dito po sa Mindoro, ang nag-aalaga po sa amin diyan sa isang hektarya, possible po isang tao lang diyan, no? Isa lang. Isang tao lang, Sir Mike, no? Hindi po kabilang diyan yung mga magtatanim. Okay. No? Especially po dito sa Mindoro, ang practices po ng ano dito is transplanting. Transplanting. Yan. So ito po yung mga transplanted po ito. Kung nakikita niyo po yan sa video ni Sir Yeah. Benjamin, yan po Ayan. ay transplanting. Yan, Hindi po no? ba pwede yung sinasabog na lang, sir? Direct So, seeding po ba yun? Dito po, kumbaga ang practices nila, kumbaga dito po sa amin, usually ang practices natin dito sa Luzon, dito sa Mindoro, mas maginhawa sa kanila ang pagtatanim, Oo. pagpupula din lilipatanim. Opo. Yan. So balik po tayo dun sa number of tao. So, marami pong nagtatanong sa yung pagdating ang bakit daw po mas pinili ng especially dito sa Luzon yung transplanting. Opo. Kumbaga matagal na po yung trend, matagal na po yung practices natin dito sa Luzon, sa Mindoro na gusto nila is transplanting. Magaan Opo. sa kanila, kumbaga pwede nilang i-maximize yung distansya ng Opo, tanim, opo, opo. no? Yan. So dito po tayo, kung papansinin natin lahat po ng halos dito sa Mindoro, puro transplanting siya. Nagkaroon ng magandang naidulot ng magandang ani sa kanila. Mas patipid po ba yun sa labor? So sa labor po, kumbaga may comparison sila ng direct seeding, no? Kung isipin natin ng direct seeding, hindi mo kailangan ng maraming tao compare sa transplanting, no? Opo. So kasi sa transplanting sa isang hektarya na possible na pwedeng magtanim sa isang hektarya, nagre-range po tayo diyan ng mga 60 to 80 na tao. 60 to 80. So yun na po yun. Yung Yun na po sasabi nyo yun. na maraming tao. Yes, isang ano lang po yun. Yan. So ano po ba yung sir, yung mga major na mga activities sa pagtatanim ng sibuyas? Yan. So, actually, Sir Beji, meron po tayong mga brochures na ano, no? Okay. Kumbaga, meron si East West po may standard po na recommendation Opo. na patuloy na binibigay sa mga farmers, especially ang pag-aabono. Yan, no? Meron na po doon. Meron po tayo diyan pag-aabono. Dapat malaman po ng mga manonood natin, yung mga nais na magsibuyas, ilang days, ilang beses po ba, ilan po ba yung recommendation ni East West? Opo, So actually opo. meron po tayong 3 recommendation. No, first application po niyan is 14 days after transplanting. Sandali po sir ha. Yan. Bago po tayo pumunta dyan sa fertilization. So, ulitin ko lang po sir, no, yung mga Yes po. factors na sinasabi natin. Mhm. Para po sa mga viewers, sabi ni Sir Noe kanina, number 1 is proper site selection, is yung pagpili ng lupa. Yes, tama sir. Pangalawa is yung dapat meron tayong source of water. Yes sir. Kasi kahit tao man, mauuhaw yan. Yes, tama po. Baka mabitid tayo, Tama yung yun, Sir tanim natin Beji. mapapatay. No? Tama po Sir Beji. Pangatlo, sabi nyo is kapital. Yes po, importante Pag walang po yun. kapital, syempre baka mabitin yung mga operation sa Yes field. po. Oo. Halimbawa, tulad nito, 30 days, sabi natin, na-harvest na tayo. Oo. Paano kung wala tayong panggasto sa pag-aabono, Yes po. sa Patubig. pag-fertilize, sa irrigation pala. Yes po, sa irrigation. Tapos yun sa mga, dinadamuhan din ho ba ito? Yes po. Meron din. Meron po tayo, ang ginagawa po natin dito, nag-hand weeding tayo dito. Hand May weeding o yung weeding. kinakamay-kamay. Opo, kinakamay. Okay. Meron din pong herbicide po tayo na ginagamit dito. Meron din ba? Yes po. Sige, mamaya po pag-usapan po Yes natin yan. No? So yung pang-apat po na factor na to be considered, din sabi ninyo, is yung proper selection ng seeds o yung buto. Yes, opo, tama po yun. Okay, hybrid po ba yung mga buto dyan? Hindi. So yung ating pong brand o yung ating pong variety ni East West po na patuloy natin tinatangkilik po is OPB po siya. Okay po yun. Yung OPB. sabi nyo kanina, Red Pinoy and Super po siya. Pinoy. And sabi ninyo, matibay sa Matibay storage. po sa storability, no? Pero in terms of size po ba, alin po ba mas malaki dyan? So, kung isipin natin, yung sabi nga ng ilan, marami nagtatanong ano daw po yung sizing ng Red Opo, Pinoy at opo, Super opo. Pinoy.
kalimitan po kasi yung Red Pinoy natin nasa good size siya. Good. Yes, nasa good siya. Opo. Pagdating sa market, talagang kinukuha, talagang inaano siya ng Opo, opo. Then, ang Super Pinoy po, medyo may kalakihan po siya. Nasa Mas malaki. 50 to 70 grams po siya ang average niya. Mas malaki siya ng Opo, konti. mas Pero malaki good po. pa rin ba yun? No? Yes po. Opo. Good na good o very good? Very good, sir. Tapos yung willing factor na sinabi ninyo, number 5 is yung labor, ano? Yes. Nasabi mo, So, sabi mo kanina, isa lang ang kailangang tao, pero yung mga major activity, 60 to 80 na tao. ang ibig sabihin natin doon kanina, Sir Beji, yung pong magmi-maintain. Maintain yung mainstay, isa lang. Nagmamonitor po ba yun? Opo, kagaya ng pagpapatubig, no? Mm. Yan, pagpifertilizer, no? Pagpifertilization, Opo, opo. isa lang po yun. So, ang medyo balaki lang doon sa tao, yung pagtatanim at saka Oo. yung pagdadamo. Yun lang po. So, after noon po, management na lang po yan, puro 5 factors, madali na lang po yung ano noon. May iba po ako, no? Ito, ultimate question ito eh. Lagi itong tinatanong. Kumusta po yung market, sir? Yun. May madadalan ba o baka naman mabulok lang yan sa taniman? Actually, magandang katanungan niya, Sir Beji. And yet, itong Mindoro po is, kumbaga, nagsisimula na po nagpapaani. Even po ang Pangasinan ngayon na nauna po silang nagpapaani dahil direct seeding sila, sinundan po ng Nueva Ecija. Opo. So, ang tanong dyan, meron po bang market? Opo. Pwede po ba kami, baka may nais pong magtanong na pag nagtanim kami dyan, may market ba, may pagdadalhan pa? Kung titingnan po natin sa merkado ngayon, kung mapapag-aralan natin, kulang po yung production ng sibuyas. Bakit po? Bakit po sabing kulang? Opo. Kasi nag-i-import pa po ang ibang bansa. Nag-i-import pa tayong Pilipinas sa ibang bansa. Okay. So ibig sabihin po niyan, may malaki po yung portion pa natin. Kaya nga po ang government po is, kumbaga, naghihikayat po na magpalago, mag-expand para kahit papaano yung importation mabawasan. So meron po tayo na potential na actually ang Luzon isang malaking potential niya na talagang dinadalhan po ng ibinebenta, tinatangkilik yung ano natin is ang Mindanao po at saka Visayas. Yan. Nakakaunti yung production. Kakaunti po. Ibig sabihin lang po dyan sa mga lugar na yan, dyan po yung walang nagtatanim po halos ng sibuyas. Yan. Tanim tayo doon, sir. Po? Tanim tayo doon. Yes, pwede po, sir. No? So yung mga Bisayang Pwede po kaibigan tayo. natin. Actually, Visayas Mindanao. sa Visayas po is nagtutuloy-tuloy po yung promotion natin. Opo. Na ituro sa kanila, no? Kung paano ang tamang pagtatanim, kung production, no? Para kahit paano yung kita na pwede po nating maibigay sa kanila. Tama po.